Bukod ng mga paglabag sa batas at iba't ibang krimen na laman ng balita, ano nga ba ang kinahahantungan ng mga sangkot at may sala? Samahan niyo ako ngayong Sabado. Ang mga maling gawi, ating sisilipin. Mga batas at panuntunan, ating susuriin. Tatalakayin ng mga karampatang multa at parusa. Ako si Rose Babiera at ito ang Hoy! Bawal Yan! Mga insidente ng pamemeke at sanhi ng aberya sa daan ang hihimayin natin ngayong araw. Simulan natin yan sa mga krimen online. Tunghayan natin ang mga report na ito. Parusa sa pamemeke ng mga dokumento. Alamin, minsan ka na bang naalok online ng mabilisang pagproseso ng iba't ibang dokumento? Gaya ng medical certificate results o driver's license. Babala ng PNP, mag-iingat sa mga ganitong alok dahil maaaring modus lamang ito at scammer ang inyong kausap. Ano nga ba ang parusa para sa pamemeke ng mga ganitong dokumento? Alamin sa aking report. Talamak online ang mga nag-aalok ng mabilisang pagproseso sa iba't ibang dokumento, gaya na lamang ng PSA birth certificate, medical certificate, o kaya naman ay mga dokumentong kailangan para sa pagpaparehistro ng inyong sasakyan o pagkuha ng inyong lisensya. Mahigpit na paalala ng PNP Anti-Cybercrime Group, huwag papaloko sa mga ganitong pangako o alok dahil maaaring modus o scam lamang ito. Gaya na lamang ng nahuli ng PNP ACG sa kanilang naging operasyon, kung saan arestado ang isang 27 anyos na babae sa isang mall sa Mandaluyong City dahil umano sa pamemeke ng annulment papers sa halagang 45,000 pesos. Ayon sa investigasyon ng pulisya, Agosto ng nakaraang taon nang magsimula ang transaksyon ng suspect at biktima sa social media, kung saan may mga advertisement pa ang suspect na nagpoproseso ito ng annulment papers. Nakapagbayad na umano ang biktima ng paunang 20,000 pesos at inendorso pa ang hinihinalang scammer sa kanyang kaibigan na agad ding nag-down payment. Gumagamit ang biktima ng mga template mula sa korte, kaya nang ipacheck niya ito sa Caloocan Regional Trial Court, na pag-alaman niyang peke ang mga dokumento. Naharap ang suspect sa kasong paglabag sa Article 172 ng Revised Penal Code o falsification by private individual and use of falsified documents. Maaari itong makulong ng 4 na buwan hanggang 6 na taon at pagmultahin ng hindi lalampas sa 1 milyong piso. Sinampahan rin ito ng kasong paglabag sa Article 315 ng Revised Penal Code o yung swindling o estafa. Maaaring makulong ang suspect ng 6 na buwan hanggang 6 na taon, depende sa halaga ng kanyang naskap. Parusa sa digital content manipulation. Alamin, napakadali na lamang gumawa ng iba't ibang uri ng content online. Pero kasabay nito, nariyan ang tinatawag na digital content manipulation o ang pagbabago ng isang online content para sa isang modus o scam o para manira ng isang tao. Ano-ano nga ba ang parusa para sa gagawa nito? Alamin sa report na ito. Maraming application at tools online ang maaaring gamitin sa pagmamanipula ng iba't ibang uri ng digital content o information. Isa sa mga paraang ito ay ang audio deepfake o ang paggamit ng artificial intelligence o AI para gayahin ang boses ng isang individual. Base sa mga ulat, ang mga sikat at high-profile na personalidad ang kadalasang nabibiktima nito. Gaya na lamang ng kumalat na video kamakailan kung saan minanipula ang audio para palabasin na nag-issue umano si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng direktiba sa Armed Forces of the Philippines na kumilos laban sa isang dayuhang bansa. Hindi totoo ang balitang ito at napatunayang deepfake audio lamang. Mayroon ng lead ang Department of Information and Communications Technology sa maaaring pinanggalingan ng video na ito. Paalala ng Philippine National Police Anti-Cybercrime Group, nakasaad sa Section 6 ng RA 10175 o Cybercrime Prevention Act of 2012. Ang suspect ay maaaring humarap sa kasong paglabag sa Article 154 ng Revised Penal Code o unlawful use of means of publication and unlawful utterances. Ang sino mang mag-iimprenta at maglalathala ng anumang impormasyon na maaaring magdala ng panganib o banta sa seguridad ng bansa ay may kaukulang parusa na aresto mayor o pagkakakulong ng 1 araw hanggang 6 na buwan at multa na 40,000 pesos hanggang 200,000 pesos. Haharap din ito sa kasong paglabag sa Section 4B3
ng RA 10175 o Computer-Related Identity Theft at maaaring patawan ng prisyon mayor o pagkakakulong ng 6 hanggang 12 taon o multa na 200,000 pesos. Maaari rin namang parehong pagkakakulong at pagmulta ang ipataw depende sa magiging desisyon ng Korte Suprema. Parusa sa identity theft. Alamin, sa panahon ngayon kung kailan high-tech na ang lahat, isa ang kaso ng identity theft sa maraming insidente ng cybercrime ang nagaganap. Ano-ano nga ba ang parusa sa gagawa nito? Heto, alamin sa aking report. Identity theft ang isa sa madalas na ginagawa para sa isa pang uri ng panloloko o iba pang krimen. Maaaring i-hack ng salarin ang iyong online accounts o kaya naman ay gayahin ang personal mong impormasyon. Ayon sa mga otoridad mula sa PNP Anti-Cybercrime Group, kapag nagkaroon na ang salarin ng access sa iyong social media account, pag-aaralan nito kung paano ka makipag-usap sa iyong kapamilya o kaibigan upang magaya ka nito. Ano nga ba ang parusa sa mapapatunayang gagawa ng identity theft? Nakasaad sa Republic Act 10175 o Cybercrime Prevention Act of 2012, ang paggamit, pagbago, paglipat o pagbura ng impormasyon ng iba na walang pahintulot o karapatang ibinigay ang may-ari ay may kaukulang parusa na prisyon mayor o pagkakakulong ng 6 hanggang 12 taon o multa na 200,000 pesos. Maaari rin namang parehong pagkakakulong at pagmulta ang ipataw, depende sa magiging desisyon ng korte. Parusa sa mga gumagamit ng pekeng pera. Alamin, ang mga nagkalat na manloloko at magnanakaw. Wais na, madiskarte pa. Isa sa kanilang modus ay ang paggamit ng pekeng pera. Kaya naman hindi nagkulang sa paalala ang mga kapulisan na maging maingat ang lahat, lalo na sa usapin ng pera. Ang pinaka-praktikal, laging i-double check ang hawak nating salapi. Ano nga ba ang mga kasong maaaring kaharapin ng mapapatunayang namimeke ng pera? Alamin sa report na ito. Madalas makaligtaan ng marami ang practice ng pag-check ng mga sukli, resibo, at iba pang detalye sa araw-araw na transaksyon na ginagamitan natin ng pera. Paalala ng Bangko Sentral ng Pilipinas, doble ingat dapat. Dahil kung noon, natalamak lamang ang pamemeke ng pera kapag may okasyon, sa ngayon, wala nang pinipiling panahon ang mga manloloko. Gaya na lamang ng isang delivery boy ng LPG sa Pangasinan na dumulog sa publiko matapos makatanggap ng pekeng pera mula sa hindi pa nakikilalang suspect. Nag-deliver ng tangke ng LPG si Arthur Versoso sa Lingayen nang isa sa kanyang mga customer ang nagbayad ng pekeng 1,000 piso. Paglalahad ni Arthur, nag-deliver siya sa 4 na barangay sa naturang bayan. 6 na customers dito ang nagbigay sa kanya ng 1,000 papel. Hindi na nagawang suriin pa ng delivery boy ang binayad ng kanyang mga customers dahil tiwala naman daw siya sa mga ito. Ngunit nang i-remit ang pera, gamit ang money detector ay nalamang peke ang isa sa mga ito. Nakasaad sa batas na maaaring humarap ang suspect sa kasong Article 168 ng Revised Penal Code o ang illegal possession and use of false treasury or banknotes and other instruments of credit. Isinasaad dito na ang paghawak o pagkakaroon at paggamit ng pekeng pera ay ipinagbabawal sa batas. Ang sino mang lumabag dito ay maaaring patawan ng prisyon mayor o pagkakakulong ng 6 hanggang 12 taon at multa na 2,000 hanggang 10,000. Dumako naman tayo sa mga usaping pang-motorista. Tutukan yan sa mga susunod na report. Mga motoristang dumaraan sa EDSA bus lane, patuloy na dumarami. Parusa sa violators, alamin, malinaw ang guidelines na nilabas ng Department of Transportation para sa paggamit ng EDSA bus lane. Pero sa kabila nito at ng paninita ng mga MMDA official, patuloy pa rin ang pagtaas ng bilang ng mga hindi otorisadong motorista na dumadaan sa exclusive bus lane na ito. Balikan ang mga insidenteng ito at alamin ang parusa sa mga mahuhuling lalabag dito sa aking report. Napapadalas ang paghuli ng mga opisyal ng Metro Manila Development Authority sa mga hindi otorisadong motorista na dumadaan sa EDSA bus lane. Sa inilabas na guidelines ng Department of Transportation, nilinaw ng ahensya na maaari lamang gumamit nito ay LTFRB authorized buses, on-duty ambulances, fire trucks, Philippine National Police vehicles at service vehicles. Ang presidente, vice-presidente,
Senate President, Speaker of the House of Representatives at Supreme Court Justice o ang 5 pinakamataas na opisyal ng bansa ay malaya ring dumaan sa naturang busway. Gayunpaman, talamak pa rin ang mga natitikita ng MMDA na lumalabag dito sa ilalim ng pinagtibay na MMDA Regulation 23002 na nagpapataw ng mas mahigpit na kaparusahan. Sa first offense ay pagmumultahin ang motorista ng 5,000 piso. Sa second offense naman, 10,000 ang multa. Papatawan din ng 1 buwang suspensyon ng driver's license at ire-require ang motorista na sumailalim sa road safety seminar. Sa third offense, 20,000 piso ang multa at 1 taong suspensyon ng lisensya ang ipapataw sa motorista. At sa fourth offense, bukod sa 30,000 pesos na multa, tuluyan nang mawawalang bisa ang lisensya ng driver. Parusa sa driver ng colorum na sasakyan. Alamin, ang pag-ooperate ng mga colorum na sasakyan ay matinding ipinagbabawal. Kaya naman patuloy na pinaigting ng Land Transportation Office ang anti-colorum campaign. Ang mga motoristang nahuhuli, bukod sa hindi sumusunod sa mga panuntunan ng LTO, dinadala nito sa alanganin ng kaligtasan ng kanilang mga pasahero. Ano-ano nga ba ang mga parusa sa mga mahuhuling nag-ooperate ng colorum na sasakyan? Heto, alamin sa aking report. Ilan lamang ang mga private motor vehicle, tourist transport services, at mga UV Express sa mga colorum na sasakyang madalas nahuhuli ng mga opisyal ng Land Transportation Office. Ang mga ito, isinasakay ang publiko ng walang kaukulang permit at hindi otorisado ng mga ahensyang sakop ito. Paalala ng LTO, ilegal ang operasyong ito. Gayunpaman, marami pa rin ang nag-ooperate at bumabiyahe ng mga colorum na sasakyan. Kaya naman, nagsanib puwersa ang iba't ibang ahensya kabilang ang Metropolitan Manila Development Authority, Department of Transportation, at Department of Interior and Local Government upang mas paigtingin ang operasyon kontra colorum sa Metro Manila. Batay sa panuntunan ng LTO, sa first offense ay maaari silang mapatawan ng 6,000 hanggang 1 million pesos, depende sa uri ng sasakyan. 3 buwan ding mai-impound ang sasakyan nito. Mapapasawalang bisa din ang Certificate of Public Convenience at ORCR hindi lang ng sasakyang nahuli, kundi lahat ng sasakyang nakatala sa CPC. Sa second offense, lahat ng CPC ng operator ng mahuhuling sasakyan ay mapapawalang bisa. Hindi na rin pahihintulutan ang operator na magmaneho motor na biglang o mag-counterflow ng kahit anong na naging dahilan ng pampublikong pagkabangga sasakyan. At para sa mga pribadong sasakyan naman na bumabiyahe sa video bilang naman na PUV, ito, kitang-kita rin ang magkakasunod na sasakyan na sunod-sunod na magka-counterflow. Mag-operate ng kahit anong pampublikong sasakyan. Parusa sa counterflowing. Alamin, kung ikaw ay motorista, tandaan ay pinagbabawal ang pag-counterflow. Ang mga emergency vehicle tulad Base ng sa ambulansya, MMDA Violation police cars Code of at fire trucks 023A lamang ang maaaring o gumawa driving nito. against Kaya traffic. heto, Sa first alamin offense ang mga ay parusa sa pagmumultahin mga ang motorista ng motoristang 2,000 sa piso report na at ito. papatawan ng 3 buwang suspensyon ng driver's license. Sa second offense naman, 2,000 pisong multa at 6 na buwang suspensyon ng lisensya ang ipapataw sa motorista. Sa third offense, tuluyan ng mawawalang bisa ang lisensya ng motorista. Dapat pag ganyan, di kayo maalis sa daan nyo, guys. Tuturuan nyo ng mga lesson to, mga anual. Oh, isa pa to. Diba? Parusa sa illegal parking. Alamin, ang pagpaparada ng sasakyan sa hindi tamang lugar ang isa sa mga pinagmumulan ng aberya o alitan sa pagitan ng mga motorista. Ang ilan pa nga, kahit na may no parking sign na, matigas pa rin ang ulo sa pagpapark ng kanilang sasakyan. Kung ano ang parusa para rito at kung saan ang mga lugar na bawal paradahan. Alamin sa report na ito. Hanggang ngayon ay marami pa ring motorista ang nahuhuli dahil sa illegal parking. Minsan ay pinagmumulan pa ito ng away sa pagitan ng mga rider. Nakasaad sa Republic Act No. 4136 o Land Transportation and Traffic Code,
na mayroong mga espesipikong lugar kung saan hindi talaga maaaring iparada ang iyong sasakyan kahit wala pang no parking sign. Sa Article 4, Section 46 ng batas, sinasabi na ipinagbabawal ang pagparada, may driver man o wala, ng naiwang sasakyan sa mga sumusunod na lugar: sa driveway, sa lahat ng national road, sa mga crosswalk, 6 na metro mula sa intersection at 4 na metro mula sa fire hydrant at maging sa fire station. Bawal din ang pagparada o pagtigil sa driver's side section ng nakahinto o nakaparadang sasakyan. Kapag nahuli ng mga otoridad na nakaparada ang iyong sasakyan sa mga ipinagbabawal na lugar, pagmumultahin ang motorista ng 1,000 piso para sa attended illegal parking o kung may driver sa loob ng sasakyan. 2,000 piso naman kung unattended illegal parking o kung walang driver na nasa sasakyan. At iyan ang mga nakalap nating report ngayong linggo. Sa programang ito, mas palalakasin natin ang boses ng batas. Kaya kung meron pa kayong nakitang ipinagbabawal na akto o meron kayong reklamo, itag nyo kami sa DZRH. Hoy! Bawal yan! Ito ang inyong lingkod, Rose Babiera. Sama-sama tayo, Pilipino.